Sama-sama tayong magiging Saksi! Tuloy ang operasyon ng PNP para ihain ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy na sa paniwala nila ay nasa loob pa rin ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sa gitna po yan ang inilabas na temporary protection order ng Davao Regional Trial Court. Giit naman ni Pangulong Bongbong Marcos, walang nangyaring paglabag sa karapatang pantao sa paghahain ng arrest warrant. Mula sa Davao City, saksi live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Pia Atom, tuloy-tuloy pa rin ang presensya ng kapulisan sa loob at labas ng KOJC compound dito sa Davao City. Makikita nga natin dito sa may likuran ko ang presensya ng kapulisan na nakabantay sa entrance ng nasabing compound. Kuha ang video na ito ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC alas 4 ng madaling araw kanina. Ang naririnig, paghuhukay sa loob umano ng Jose Maria College Building sa loob ng KOJC compound. Nauna nang sinabi ng PNP na may na-detect ang kanilang ground-penetrating radar na mga tibok ng puso mula sa isang underground bunker sa loob ng compound. Sinubukang kumpirmahin ng GMA Integrated News sa PNP kung naghuhukay nga sila sa loob ng gusali pero tumanggi silang magbigay ng detalye sa ginagawa sa loob ng compound. Day 4 na ng paghahanap ng pulisya sa 30 ektaryang compound para mahuli si KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at iba pang akusado. Ayon sa PNP, nahihirapan sila sa paghahanap kay Quiboloy kaya natagalan ang operasyon. Pero kumbinsido silang nasa loob lang siya ng compound. Hindi lang po natin makita yung tamang entrance sa tao nila. So mahirap po talaga. Pinaghandaan talaga kami. Dumulog sa Davao Regional Trial Court ang KOJC para humiling ng temporary restraining order at injunction laban sa ginagawa ng PNP. Nagkataon naman na ngayong araw din, inilabas ng Davao City RTC ang isang temporary protection order pabor sa KOJC na hiniling nila noon pang July 1. Iniutos ng korte sa pulisya na itigil ang anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Inutusan din ng korte ang PRO 11 na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa access, papasok at palabas ng compound. Sabi ng korte, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and GMCFI noticeably trampled not only the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of the religious freedom and academic rights. Our presence there is based on valid warrant of arrest issued by a court and addressed in that address. And pending any order from the court that says Police Regional Office 11 is ordered to vacate and stop the implementation of the warrant, then that will be the time that we're going to vacate. Ang paglabas ng TPO, ikinatuwa ng mga miyembro ng KOJC. Base kasi sa interpretasyon ng kanilang mga abogado, pinaaalis na ng korte ang mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Pero sabi ng DILG at PNP, hindi ko alam kung ano yung sineselebrate nila, but one thing is certain na hindi pinipigilan ang mismong pag-serve ng warrant. Napakaklaro po nun. Wala pong dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. Ayon sa PNP, ang tatanggalin lang nila ay ang mga barikada alinsunod sa utos ng korte. Pero mananatili pa rin nakadeploy ang mga pulis sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Quiboloy at mga kapwa akusado. Ganun pa man, hihingi raw ang DILG at PNP ng paglilinaw sa korte kaugnay ng inilabas na kautusan. Hindi po tayo titigil sa pagpapa-implement po nitong warrant of arrest at hopefully malapit na po tayo dun sa mga ina-achieve po nating goal po. Paalala ng Commission on Human Rights sa PNP, i-exercise ang maximum tolerance. Payo nila sa KOJC members, iwasang makasakit sa iba. Itinanggi naman ng KOJC na may marahas na pagkilos ang kanilang mga miyembro laban sa mga pulis. Yung tungkol naman po sa mga members, hindi na ho sila pinapapasok
Yung iba po natutulog na lang sa daan. Tapos hindi po totoo na nagva-violence yung mga members po. They have allowed the police to enter the compound. They have allowed the police to search the premises. Iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang overkill o paggamit ng sobrang puwersa at wala rin daw nangyaring paglabag sa human rights. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Panawagan ngayon ng Pangulo sa pastor, huwag isangkalan ang mga taga-suporta. They did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines but also in the United States. So I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Pia Atom, ngayong gabi nakapanayam natin ang isa sa mga minister ng KOJC na si Carlo Catiil at kanyang ikinuwento ang hirap na kanilang pinagdaanan sa loob ng compound sa loob ng 4 na araw. Ayon sa kanya, natuwa ang mga miyembro ng KOJC sa paglabas ng TPO ngayong araw dahil kahit papaano umano nakakalabas at pasok na sila ng compound. At live mula rito sa Davao City para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagbigay po na isang buwang palugit ang Department of Transportation para sa full implementation ng RFID sa mga tollway. Ibig po sabihin, sa Oktubre pa, pagmumultahin ang mga dadaan ng walang RFID o kulang ang load. At mula sa NLEX, saksila si Nico Wahe. Nico? Pia, malaking bagay raw hindi lang sa mga motorista kundi maging sa mga toll operator ang pagpapaliban ng implementation ng bagong guideline sa toll expressway sa October 1. May iba nga na kahit isang buwan pa ay nagpakabit na ng kanilang mga RFID. August 31 daw ang alam ni Ivy na full implementation ng RFID sa tollways, kung saan aalisin na ang cash lane. At lahat din ng walang RFID o hindi sapat ang load, pagmumultahin kapag dumaan sa mga expressway. Dahil palagi siyang dumaraan ng NLEX mula Bulacan, minabuti niyang magpakabit na ngayong araw. It's very hassle for us na magkakaroon pa ng violation, tapos syempre hassle pa. So kaya we decided to do the installation of RFID. Ganoon din si Godofredo. Isang buwan matapos bumili ng sasakyan, ngayon pa lang daw niya naisipan na magpa-install ng RFID para habulin din ang August 31 implementation. Kasi nakita naman din po namin sa internet na hanggang na lang po ata, 31 yung kwanda. Oo. Kaya medyo nagmadali naman po kami na magpakabit na. Pero ang August 31 implementation ng revised guidelines sa toll expressways na nakapaloob sa Joint Memorandum Circular No. 2024-01, ipinagpaliban muna ng Department of Transportation. Sa October 1, 2024 na ang full implementation nito. Sa isang buwan daw na pagpapaliban, umaasa ang DOTR na gagamitin ito ng tollway operators para mas mapabuti ang kanilang operasyon at mas mapalakas ang public information campaign kaugnay sa mga bagong alituntunin sa tollway. Malaking bagay raw ito ayon sa Toll Regulatory Board. Makakabuti po ito sa pangkalahatan sapagkat yung natitira pang mga sabihin nating mga system flaws at equipment issues na hindi pa nare-resolve sa mga expressways natin ay maayos, may pagkakataon pang maayos halos lahat yan at makapaganda pa, ma-improve pa yung expressway operations natin. At at the same time, magabayan po natin, mabigyan natin ng informasyon ang ating mga motorist users kung ano po ang nararapat nilang gawin. Para sa mga motorista, may panahon para magpa-install.
Panahon din daw ito ng operators para pagandahin ang kanilang serbisyo. Dapat hindi yung katulad ngayon kasi medyo mabagal. Dapat mabilis. Para hindi na po magkandara pa na kumuha ng RFID po. Magandang pagkakataon yan kasi parang binibigyan nyo pa sila ng pagkakataon para makapag-prepare. Pia, 2 oras nang malakas ang pag-ulan dito sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Yang mabagal na usad na yan ng mga nakapilang motorista ay yung mga nakapila sa cash lane. Yang ganyang pila raw ang may iwasan kapag tuluyan ng naka-RFID ang lahat ng motorista. May tent naman dito para magpa-install ng RFID pero para lang yan sa mga bagong aplikante. Kaya lang kapag ganitong maulan daw ay isinasara nila ito dahil hindi dumidikit itong RFID sa mga sasakyan. Live mula rito sa NLEX Balintawak Toll Plaza para sa GMA Integrated News. Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nakataas ang heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Sakop ng advisory ng Pag-asa ang Metro Manila, Bataan, Zambales at Rizal. Malalakas na ulan ang asahan sa mga lugar na yan, kaya mag-ingat sa posibleng pagbaha. Asahan din ang mga pag-ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija sa susunod na 3 oras. Sa kanyang unang pagharap sa Senado, inamin ni Sheila Guo na ipinanganak siya sa China. Sinabi rin niya na hindi raw sila tunay na magkapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Saksi, si Salima Refran. Paano nga ba nakalabas ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo? Ang sabi ni Sheila sa kanyang unang pagharap sa Senado, magkakasama silang tatlo ni Alice at Wesley Guo ng sunduin mula sa farm sa Tarlac at magpalipat-lipat ng bangka at barko. Doon lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Saan dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Ilan kayo ron sa van? 3 po. 3? Sino-sino? Kaming 3. Sino? Sinong 3? Si Alice tsaka si Wesley po. Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Yung malaking barko? Fishing ship ata, hindi ko alam kasi... So, fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda? Yung lake na panghuli na fish. Diretso na kayo Malaysia? Diretso kayo Malaysia? From Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. May palit pa isang ulit. Pero hindi raw alam ni Sheila kung saan sila pupunta. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako. Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Walang tatak palabas ng Pilipinas ang Philippine passport ni Sheila, kaya tingin ng mga senador at mga otoridad sa backdoor dumaan ng mga Guo. Nagkatatak na lang ang kanyang passport pagpasok sa Sabah, Malaysia noong July 18 bago lumipad pa Singapore. Sabi ni Sheila, magkakasama silang 3 hanggang makarating sa Batam, Indonesia. Nang nagtangka siyang bumalik sa Singapore noong August 20, doon na raw siya nahuli kasama si Cassandra Leong, ang kinatawan ng ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Wala sa Senate hearing si Ong na nakadetine sa kamera bunga ng nilabas na arrest order doon. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Pilipinas? Hindi, pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Wala din naman illegal ang girlfriend. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak. May iba ring inamin si Sheila sa pagdinig. Hindi raw siya pinanganak sa Pilipinas at hindi raw niya tunay na kapatid si Alice. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father.
Hindi po yung tunay nanay. Hindi mo Tatay, tunay, opo. hindi mo tunay na Opo. tatay yun. Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay? Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko daw siya na business niya. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Kayo. Inilabas si Senadora Risa Ontiveros ang Philippine passport ni Sheila at Chinese passport nito na may pangalang Zhang Mier. Anya, irregular ito dahil walang dual citizenship sa China. May NBI clearance din daw na nakapangalan kay Sheila. Pero iba ang nasa larawan. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan na nga ba si Alice Guo? Sabi ni Sheila, hindi niya alam. Si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami lang sa Indonesia pa po siya. Andun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Base naman sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia na ang na-dismiss na alkalde. Based on latest report sa akin po kagabi, si Alice Guo is in Jakarta. The request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine immigration at saka yung Indonesian immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Nauna nang pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon para may mapanagot sa pagpuslit ni Guo. DOJ, I was just with the Secretary earlier today. Is almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. That's not that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. There are no sacred cows. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refran, ang inyong saksi. Ipinagpaliban sa September 10 ang presentasyon ng budget ng Office of the Vice President sa Kamara. Sa pagdinig kanina, nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at ilang kongresista. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds sa pagdinig ng Kamara sa hinihinging mahigit 2 billion pesos na budget ng Office of the Vice President. Inihambing tuloy siya ng ACT Teachers Party List representative sa isang pusit. You should have reminded her when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Proceed Secretariat, with your... Madam Chair, I would like the Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Well, point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na, yung tactics na ganyan, na parang, parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit, ay nag-aano ng maitim na tinta. Bakit mo ako kinu-crucify for saying facts? That somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. Pusit? May kongresistang nagmosyon para burahin sa records ng Kamara ang patama ng BISE kay Castro tungkol sa child abuse na pinabura ng nakararaming kongresista. May nagmosyon din para burahin sa records ang patama sa BISE tungkol sa pusit at ang sinabi ni Castro na illegal na nagamit ang confidential funds, pero natalo ito sa botohan ng 1 boto. Ayon sa Commission on Audit, mahigit 73 million sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 ang disallowed dahil kulang ang mga isinumiteng dokumento. Halos 70 milyong piso ang pinambayad umano bilang pabuya.
o pinambili ng iba't ibang goods at gamot. Sana man lang kahit paligoy-ligoy, hindi sinagot talaga Madam Chair. So, thank you, Madam Chair. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Depensa naman ng isang kaalyado ng bise. We have already taken action by removing the confidential funds of the Vice President in the 2024 budget. So I submit again, Madam Chair, that this is not, if we're talking about oversight, yes, there is oversight of any House committee, but not during the budget hearing of a specific year's budget. Paliwanag ng presiding chairperson, mahalagang matalakay ang confidential funds noong 2022 dahil may epekto ito sa magiging desisyon nila sa budget ng OVP sa susunod na taon. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. Hiniling din ni VP Sara na palitan si Kimbo bilang presiding chairperson. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Tinawag ng bise na pag-atake ang pagtatanong. Kita na namin yung timelines and nakita na namin yung, kumbaga, script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget. Inakusahan niya ang Kamara ng pag-uusap para ma-impeach siya ayon umano sa ilang kongresista na ayaw niyang pangalanan. I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ngayong hindi nakapag-resupply sa mga tropa sa Escoda Shoal dahil sa pangaharang ng China, critical na ang supply ng pagkain sa BRP Teresa Magbanwa ayon sa Philippine Coast Guard. Pero gate ng PCG, hindi sila alis sa Escoda Shoal para matiyak na hindi ito okupahan ng China. Saksi si Joseph Morong. Ang China Coast Guard Vessel 21551 na isa sa bumangga sa BRP Datu Sanday nitong linggo. China Coast Guard! At bumangga sa BRP Bagakay noong August 19. Namataan din ng GMA Integrated News na bumubuntot sa resupply mission patungo sa ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal kahapon. Namataan din ng China Coast Guard Vessel 3104 na naroon din ang pagtulungan ng BRP Datu Sanday noong linggo. Pagkain, inumin at iba pang mahalagang supply ang dala sana ng BRP Cape Engaño at BRP Cabra ng PCG. May ice cream pa sana bilang treat sa mga tropa sa Teresa Magbanwa. Pero ayon sa PCG, 40 barko ng China kabilang ang kanilang mga warship at CCG ang pumalibot sa BRP Cabra at Cape Engaño. Noong nakaraang linggo, namataan din natin pinaliligiran ng CCG at Maritime Militia Vessels ang BRP Teresa Magbanwa nung sumama tayo sa Maritime Domain Awareness Patrol ng PCG at PFAR. Ayon sa PCG, critical na ang supply ng pagkain sa barko na huling nahatira ng supplies noon pang unang bahagi ng Agosto. Hanggang kaninang umaga, namumutiktik pa rin sa dami ang mga barko ng China sa lugar. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi tatanggalin ng Pilipinas ang presensya nito sa Escoda o Sabina Shoal sa harap ng banta ng pwedeng gawin ng China sa lugar. That is the commitment of the Commandant to the President.
Tinukoy ni Commodore J. Tariela ng National Task Force on the West Philippine Sea ang nangyaring standoff noong 2012 sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Noon nagkasundo ang dalawang bansa na umatras pero Pilipinas lamang ang sumunod dito. Ngayon ang China na may epektibong kontrol sa Bajo de Masinloc at hindi na napapasok ng mga mangingisdang Pilipino. The 2012 standoff has taught us one thing, that the moment we left Bajo de Masinloc, hindi na tayo nakabalik. The Philippine Coast Guard will not be leaving Skoda Shoal until such time that we are certain that the Chinese government is not going to permanently occupy Skoda Shoal. Kumpara sa Bajo de Masinloc, mas malapit ang Skoda Shoal na nasa 75 nautical miles o 140 kilometers lamang ang layo mula sa Palawan. Daanan din ito ng mga barko at Philippine Navy at Philippine Coast Guard tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. If ever mawala sa atin ang Skoda Shoal, that would be very easy for China, and then let's say i-occupy nila, that would be very easy for China to prevent whatever resupply operation that we intend to carry out in Ayungin Shoal, because they can basically block it on both sides. Matapos ang sunod-sunod na insidente ng pangharas ng China, ayon sa Defense Department, panahon ng palawakin ang pagkakaintindi sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Hindi aniya nagpapakahon sa kondisyong dapat may armed attack laban sa mga public vessels ng Pilipinas bago tumulong ang Amerika. The public gets fixated on that. So I think we should broaden the scope of the MDT to face a dynamic and cunning adversary. Armed attack is defined diplomatically, not legally, by either equal sovereign partner within the alliance. And Article 3 of the treaty calls for consultations. Handa naman daw ang US Coast Guard na tumulong oras na ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. The whole point of rules on the water is so that we don't run into each other. And so this is a clear act of bullying by one individual that wants to exert its influences over another nation. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng pinakabagong tugon ng masa survey ukol sa trust at performance rating ng mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ating saksihan. 71% ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos itong Hulyo, mas mataas sa 69% noong Marso. 65% naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, mas mababa sa 68% noong Marso. 67% naman ang nagtitiwala kay Senate President Cheese Escudero na nanumpa sa pwesto noon lang May 20, 2024. Tumaas naman ng 62% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez, habang bumaba sa 13% ang nagtitiwala kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa performance, 68% ang nasiyahan sa pagganap ni Pangulong Marcos sa kanyang mga tungkulin, mas mataas kumpara sa 65% noong Marso. Mula naman sa 64%, bumaba sa 60% ang performance rating ni Vice President Duterte. Dumami naman sa 63% ang nasiyahan sa pagganap ni House Speaker Romualdez, habang bumaba sa 12% kay Chief Justice Gesmundo. Wala pang performance rating si Escudero na bago pa lang sa pwesto nang isagawa ang survey noong June 30 hanggang July 5 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Matamis na success man ang naabot ngayon ng P-Pop Kings na SB19. Inamin po ng grupo na muntik na silang mag-disband noong 2019. Nakapagod talaga mangarap. Well, nakakapagod, lalo na kapag walang sumusuporta. Siguro yun yung
Dumating rin daw sa punto na kinukwestiyon nila ang kanilang mga sarili. Aware ng grupo sa mga pambabash sa kanila pero hindi raw sila nagpapatalo rito. Alam daw kasi nilang mas nag-uumapaw ang love and support ng 18 o kanilang fans. Ang pangarap daw nila ngayon, hindi na lang para sa SB19, kundi para sa buong P-pop na makilala sa buong mundo. Ibrahim is back. Muling bibigyang buhay ni Ruru Madrid ng karakter na yan sa Encantadia Chronicles, Sangre. Sa IG post ni Sangre director Mark Reyes, kita sa photo na magkasama sila ni Ruru at Kylie Padilla na gumaganap bilang si Amihan naman. Hirit ni Direk, mukhang may continuation ang love story nila Ibrahim at Amihan. Sa United Kingdom, amateur wrestlers ang nagsama-sama. Pero imbis na sa ring, ang mga wrestler naglaban-laban sa pool ng gravy. 16 na lalaki at 8 babae ang nagtagisan sa World Gravy Wrestling Championships. At bigay todo ang bawat kalahok na nakasalalay ang pagkapanalo sa galing nila sa pag-entertain at sa kakaiba nilang costume. Matapos ang laro, maaaring magbanlaw ang mga kalahok gamit ang fire hose ng mga bumbero. Layo ng event na makalikom ng pera para sa charity. Gravy naman. Kaya mo lang manok. Bago magbanlaw. Pwede, oo. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Canghel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.